Vlogs na to walang sawa, Kahamis Vlogs, ang saya ng buhay. Edukasyon, pagkain at adventure lagi. Hello! Magandang araw mga kahamis. Ngayong araw, panibagong video. Pag-usapan natin ngayon ang isa sa pinag-uusapan ng mga kapwa natin guro ang merong kinalaman dito sa PBB 2023. Tanong ng marami, kailan ba to makukuha natin? At kailan ba papasok ang PBB 2023 sa ating mga ATMs? So, wala pa po. Sa kasamang palad, wala pa po tayong eksaktong araw o buwan man lang kung kailan natin ito marireceive. Pero ngayon, tara, para magkaroon naman kayo ng peace of mind. Pag-usapan natin itong may kinalaman sa PBB 2023. Sa video ito, ituturo ng inyong lingkod, Sir Ants, Kahamis Vlogs, ang patungkol dito sa PBB 2023. So, bakit wala pa tayong saro? Marami kasi sa atin ang natuwa nung lumabas yung balita na merong isang university. Lumabas na yung kanilang saro sa PBB 2023. Lagay natin sa ating isipan na yung mga SUC po ay separate group po ito sa Department of Education. So ngayon, pag-usapan natin yung PBB 2023. So let's go, tara. Pero bago po tayo magsimula, doon sa mga hindi pa po nakapag-subscribe ng mga viewers natin dyan, baka naman po, pwede po kayong mag-like, share, subscribe, and comment dito sa ating video. Para naman po, updated kayo sa mga susunod pang video na i-upload ko dito sa aking YouTube channel. Okay? So let's go! Huwag na natin patagalin. Diretso tayo sa ating computer. Tara! Okay, so andito na tayo sa ating computer mga kahamis. So makikita natin dito, ito yung updated po na list of non-compliant departments and its attached agencies to agency accountability requirements for fiscal year 2023 PBB. Ito po ay nilabas noong February 6, 2025. So, fresh na fresh po ito. At andyan po, kasama po dyan ang Department of Education. Okay? Yung Office of the Secretary. Tandaan po natin, yung guru po, tayo po ay nasa Department of Education, Office of the Secretary. So, ibig sabihin, ang DepEd po, sa ngayon, ang DepEd ay non-compliant dito sa tatlong itong binigay nila. Ano ay yung tatlong ito? Una, yung PhilJeps posting. Pangalawa, yung fiscal year 2023 APP non-CSE. Ano yung APP na ito? Ito yung Annual Procurement Plan Non-Common Supplies and Equipment. Pangatlo, yung Conduct of Fiscal Year 2024 Early Procurement Activities o yung EPA na tinatawag natin. So, kailangan kasi itong tatlong ito ay dapat ma-represent o ma-present ng DepEd sa EO 25 sa PBB Secretariat natin. Baka alam ng iba yung PBB Secretariat po, marami po silang trabaho. Hindi lang po sila basta technical working group. Hindi lang po sila basta IATF. Napakarami nilang trabaho. Lalong-lalo na po, napakarami ng government agency na kanilang ina-assess. So, hindi po talaga madali sa part nila at hindi natin sila pwedeng madaliin na kailan na ba yan? Kailan na ba ang PBB ibibigay? Kasi mahirap din po yung kanilang pinagdadaanan, yung kanilang trabaho. Ngayon, ipapakita natin kung ano yung ginagawang trabaho ng ating mga PBB Secretariat. So, ngayon, pag-usapan natin itong PhilJeps posting. Ibig sabihin, ang pag-uusapan natin dito ay yung taong 2023. Kasi ito yung gusto nating makuha, yung PBB 2023. Ngayon, punta tayo dito sa PhilJeps posting. Check natin kung yung DepEd ba nag-post ba sila sa PhilJeps. Okay, mapunta tayo dito sa bulletin board ng PhilJeps. So, Modernized Government E-Procurement System, PS PhilJeps. Okay? So, ngayon, ang dami dyan. Ayan, no? Ang daming agency dyan. Hindi natin dyan alam kung alin dyan. Okay, search lang natin. So, search natin dito, Department of Education. And year 2023, syempre ang i-search natin. Huwag natin kukunin yung 2024. Yung 2023 muna. Okay, sige, search natin. May lumabas po. Yan. Ibig sabihin, ito na po yung may mga posting. Yung Division of Biliran, yung Main Office, Central Office ng DepEd, Division of Negros Oriental, Region 1, Division of City Schools Digos, Lawag, Balanga, Surigao, and South Cotabato. Ito po yung may mga posting po sa PhilJeps na mga DepEd Division and Regions. Very good sa kanila kasi meron sila ditong posting sa PhilJeps. Kaya tayo non-compliant sa PhilJeps posting kasi hindi po nakumpleto na nakapag-post dito yung lahat ng mga SDOs and yung regions. Siguro na-delay tayo dito kaya non-compliant po tayo sa PhilJeps posting. And then, next, kung gusto nyo po palang makita yung APP nila, ito po, click lang natin yung View APP. Ayan. Yun po yung
rason kung bakit non-compliant tayo sa PhilJeps posting. Hindi na siguro na kumpleto at hindi umabot doon sa quota ng PBB Secretariat. Punta naman tayo doon sa fiscal year 2023 APP non-CSE. So ito naman yung procurement posting din ito ng agency. So saan ba natin makikita ito? Mostly ang non-CSE, pag tiningnan mo, hindi mo siya basta makikita doon sa PhilJeps. So ang karamihan, ito yung bidding na nangyayari. Pumunta tayo dito sa website ng deped.gov.ph. Dito natin makikita yung procurement. Yan, ito. So tingnan natin dyan, sa baba, meron tayong procurement monitoring reports. Dito, tingnan natin, meron naman sila ditong posting. May 2024, 2023, 2022. So let's check 2023. Mag-view lang tayo dito first semester, tingnan natin. So ayan, ito yung template. Procurement monitoring. Ayan naman. Okay naman yung procurement o yung APP ng DepEd. Side naman siya. May pirma naman yan. Ganun lang po. Ito. 2024 na nga. Okay. So ito naman na early procurement activities, ito ay dapat may ibibigay na EPA yung agency sa PBB Secretariat. Meron tong guidelines. Ang deadline nito is January 31 ang deadline ng pagsusumite o pag-submit ng EPA or yung early procurement activities. So ngayon po, 2025 na ngayon, hindi na. 2025 EPA na ang dapat na ipasa na dapat sa PBB Secretariat. Punta tayo doon sa PBB 2023 status natin. Check natin doon sa Development Academy of the Philippines o sa DAP. Dito natin makikita. Andito tayo sa Department of Education Office of the Secretary. Ito yung rbpms.dap.edu.ph. So dito. Yan. Makikita natin dito, nagsimula tayo ng 2013, scoreboard natin yan. Okay, pataas, 2018, 2019, 2020, 2021, we have 2022. Wala pa pong 2023 kasi nga po, hindi pa tayo nagiging eligible. Siguro, pinag-uusapan pa o kinocompute pa yung scoreboard ng ating PBB Secretariat. Pero, may papakita ko sa inyo, di ba last year, 2022, meron tayong PBB, tama? At yung DepEd ay eligible. Check natin dito, ito, kita nyo ba yan? Fiscal year 2022 performance-based bonus scorecard. Ito yung scorecard natin noong 2022. Ngayon, ang hinihintay natin ay yung scorecard ng 2023 para alam natin kung ilan yung percentage na nakuha natin dito sa PBB. Okay. So, tingnan nyo, nakita nyo dyan, eligible ang DepEd noong taong 2022. Ngayong taon, ay yung taong 2023 naman, yun ang inihintay natin. Performance result natin, achieved natin is 47%, 8 out of 17. So, nag-red tayo dyan, ano? Dito, green at citizens client satisfaction result. Why is it very important to submit the CSM, yung ARTA CSM natin, yung client satisfactory monitoring? It's because kailangan po yun para magkaroon tayo dito ng magandang score sa ating PBB, requirements. Para kung hindi tayo magbibigay, talagang hindi tayo magiging eligible. Financial, green, okay, good yan. So, scoreboard natin, ito, yan. So, compliant in 8 out of 11 agency accountability requirements. Okay, so, the PBB Secretariat requiring us for 11 agency accountability requirements. Pero, compliant lang tayo sa 8. 8 lang po yung compliant agency accountability requirements na na-comply ng Department of Education. But, kahit ganun po yung nangyari, tayo po ay eligible. Okay? Kahit may 3 tayong hindi na-comply noong taong 2022. At papakita ko po sa inyo kung ano yon. Noong taong 2022 po, tingnan nyo ito. Compliant tayo dito. Huwag natin pag-usapan yan. Compliant tayo. Dito ang focus natin sa 3. Itong 3 red. Ito yung 3 non-compliant. Tingnan nyo to. PhilJeps posting. Fiscal year 2022, APP non-common, non-CSE. Yan. And then, undertaking of early procurement activities or EPA. Ano napansin mo? Di ba ngayon, PBB 2023, non-compliant tayo, the same with these 3. Non-compliant pa rin tayo, pero the same, yung 3 pa rin. Yung PhilJeps posting, yung fiscal year 2023 non-CSE, and then yung EPA, yung early procurement activities. And then meron pa itong compliance with the National Competition Policy. Not applicable sa atin ito. Pero noong 2022, ulitin ko ha, noong 2022, non-compliant na tayo dito sa 3 ito. So ano na ngayon sa tingin ninyo? Ibig sabihin, ngayong 2023, maaari pa rin tayong maging eligible.
Bakit? Kasi yung tatlo lang ang non-compliant natin, which is nung taong 2022, non-compliant na tayo sa tatlong yon. Pero naging eligible tayo. So parang just the same. Tama? Pareho pa din yung nangyari. So non-compliant tayo sa tatlo pa din. So, madaling sabi, we conclude na yung 2023 ay eligible pa din ang Department of Education. Pero hihintayin lang natin yung scoreboard na ipalabas ng RBPMS or ng PBB Secretariat. Very clear po yon. So, check natin yung 2021 kung alin ba sa 2021 yung mga non-compliant. 2021, eligible tayo. Check natin kung may non-compliant tayo. Oh, PhilJeps posting, non-CSE, EPA. The same, di ba? Noong 2021, yung tatlo din ang non-compliant natin. Ito rin na tatlong ito, non-compliant, pero eligible tayo. Kuha nyo? Oh. 2020, iba yung scoreboard nila. Procurement requirements, non-compliant tayo isa. Sa EPA lang tayo non-compliant noong 2020. Kaya noong 2020, mas mataas yung percentage, mas mataas siguro yung PBB na. Tama? Based from this data na binibigay sa atin mismo ng DAP o ng RBPMS, pwede na nating sabihin na kahit wala pa yung eligibility na scoreboard na pinapalabas itong PBB Secretariat, pwede na nating i-conclude na yung DepEd ay very soon magiging eligible sa PBB 2023 because of this data. Noong 2022 nga, yung tatlo din yun, non-compliant tayo, naging eligible tayo. Noong 2021 nga, yung tatlo din na yun, non-compliant tayo, naging eligible tayo. Ngayon pa kayang 2023, yung tatlo pa rin na yun ang non-compliant. In other words, magiging eligible pa din tayo. Nakuha nyo na po, mga kamis. So, yun. Dito po, okay, check ulit natin yung iba. Okay, dito tayo sa agency performance. Tingnan natin yung performance ng agency natin. Okay, ng DepEd. Search natin, Department of Education. Check natin. RBPMS, GAIS. Okay, dito natin makikita kung compliant natin. Ito yung bagong system ngayon ng PBB. Para madali nating ma-check kung compliant na ba tayo at yung agency natin, standing, status, yan. Dito tayo sa PBB compliance. And then search natin yung ating agency dito. Ang dami kasi diyan, no? 204, total participating agencies. Meron tayong 204. Search na lang natin, Department of Education. Ito siya. Okay, eligible. 2012, Department of Education, 2012 din, 90%. Wow, ang ganda. 90% nung nakuha ng DepEd nung taong 2012. Ang tagal na niyan. Dito tayo, check natin ito. So dito, makikita natin yung 2012 to 2022. Wala pa 2023 kasi yun nga yung ating hinihintay, yung taong 2023. Ibig sabihin, meron tayong ineligible year ng taong 2027 to 2028. 2018. Ibig sabihin, 2017 at 2018, walang PBB yung mga teacher. Nag-umpisa naman tayo nung taong 2019. Okay? So, check natin. Eligibility status. Ito siya. Okay? So, 19, 20, 21, 22, eligible tayo. So, 2023, sigurado yan. Eligible pa din yan. Okay, check natin. Yung sa posting. Check natin kung sa mga taong niyan, alin dyan yung non-compliant din tayo sa PhilJeps posting. Check natin sa PhilJeps posting. Ayan. Taong 2015, non-compliant tayo sa PhilJeps posting. 16, 18, 21, and 22. Okay. Iyan. 1, 2, 3, 4, 5. 5 years tayong non-compliant sa PhilJeps posting. Plus yung 2023 kasi non-compliant pa din tayo. So, magiging 6 siya. Pero nung taong 2019 tsaka 2020, ibig sabihin, compliant daw tayo nitong PhilJeps posting. Okay? That is very important, yung mga procurement natin na mag-post po sa PhilJeps. Isa pa, yung non-CSE. Hanapin natin. Ito, posting of submission of APP non-CSE. Ito. Ayan. Okay. No, ibig sabihin, nung 21, and then yung 2022, non-compliant tayo. Same with 2027, 2018, 2019, non-compliant tayo ng APP ng CSE. Yan. Isa pa, ano pa yun? Yung EPA, Early Procurement Activities. Ayan. So, tingnan nyo. Yung EPA talaga, umpisa pa noon, talagang non-compliant ang DepEd ng EPA. 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, wala talaga. Non-compliant talaga tayo ng EPA, yung Early Procurement Activities. So, kasi napakalaki. Bakit tatanungin mo, bakit yung DepEd hindi nagko-compliant
mag-comply na itong EPA. It is because yung DepEd po ay napakalaking department. Knowing na yung DepEd ang may pinakamaraming employee at yung DepEd ang napakaraming kailangan ng mga classrooms na ipapatayo, mga buildings and other procurement activities na ginagawa ang DepEd. Kaya hindi basta-basta ang DepEd nakapagbibigay ng early procurement activities, yung EPA. Ibig sabihin parang advanced procurement. Kasi nga sa assessment pa lang, dun pa lang nga sa dapat na ipoprocure, kulang na yung budget. So kaya po hindi tayo basta-basta nakakapag-comply nitong EPA o yung early procurement activities. I hope na klaro po ito sa ating mga kababayan, sa ating mga kapwa-guro na naghihintay ng PBB. Maghintay lang po tayo, relax lang po tayo. At ako na po mismo nagsasabi, based from those data gathered natin, pinag-aralan natin yung data, yung takbo ng yearly PBB compliance natin or eligibility. Yung malamang sa malamang, itong fiscal year 2023 po, ay eligible pa din tayo. Let's go! Maraming salamat! I hope na naliwanagan yung ating mga kapwa-guro, yung mga viewers natin dyan. Ito pa rin po ang patuloy na mag-share, magbibigay sa inyo ng mga ganda at informative videos, vlogs dito sa aking YouTube channel. So ulitin po, again, please like, share, subscribe, and comment. Ito pa din ang inyong lingkod. Palagi nagsasabi, Kahamis Vlogs, I love you all. Bye-bye. Thank you very much. Saya ng buhay, edukasyon.